Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, pag-uusapan natin yung top 4 or top 5 YouTubers, motovloggers na personally pinapanood ko and the reasons behind why. So without further ado, let's get right to the vlog after the short intro. Magsimula, quick request lang sa inyo guys, please also like my Facebook page Ned Adriano Vlogs kasi ang dami ko ring updates doon and also nagre-re-upload ako doon ng mga old vlogs ko when it comes to motorcycle reviews and all other stuff. So kung gusto nyo updated kayo sa akin sa mga uploads ko, also check my Facebook page Ned Adriano Vlogs para at least pantay man lang, kahit mga 1,000 man lang sa inyo yung mag-like nun, very useful na yun para sa akin, okay? So like my Facebook page Ned Adriano Vlogs, yung mga Instagram, follow nyo din ako sa Instagram at Ned Adriano para updated din kayo sa mga personal na ginagawa ko during ECQ or all the other stuff that I'm doing. Pa-birthday nyo na yun sa akin kasi birthday ko bukas. So please like my Facebook page Ned Adriano Vlogs, follow me on Instagram at Ned Adriano. Please, for my birthday tomorrow, yun lang yung wish ko sa inyo guys. So without further ado, let's get right to top 4. Actually 4 lang kasi yung pinaka major na pinapanood ko when it comes to motovloggers. Yung iba kasi mahilig kasi ako manood ng mga foreign vloggers, pero since yung mga audience ko is Filipino vloggers, ang i-include lang sa vlogs ko is yung top 4 na talagang pinapanood ko. Yung pag nag-upload sila, naka-notify sa akin, kiniklik ko, pinapanood ko, nagugustuhan ko, na-enjoy ko personally. Okay, so and the reasons behind bakit sila yung nagustuhan ko. Without further ado, let's get right to number 4. Top 4 ay si Sir Reed for Speed. Nagustuhan ko si Sir Reed for Speed kasi ito yung parang tipo ng motovlogger na parang idol type, parang Robin Padilla, ganun, idol type. Kasi pag pinanood mo yung vlogs niya, the reason kung bakit siya nagsimula mag-vlog, gusto niya lang ipa-experience sa tao yung pakiramdam kapag nakasakay ka dun sa motor niya, which is Z1000 Kawasaki. Z1000 kung tama ako ayun, gusto niya lang ipakita sa tao yung experience. Nung pinapanood ko yung vlog niya, nung mga una-unang vlogs niya, hindi pa siya masyado sikat noon, ang sarap sa feeling panoorin. Ginagamit niya lang is GoPro Hero 4. Hindi ko alam ngayon kung nag-upgrade na siya, pero yun yung ginagamit niya. Dun sa vlog niya, parang ang sarap sa tenga nung tunog ng Z1000. Ang sarap sa tenga habang nag-drive siya ng mabilis. Minamaximize niya yung kakayanan, yung ability ng motor na meron siya. And also, alam naman natin na hindi lahat afford yung ganong klase ng motor. Dinala niya tayo dun sa experience niya dun sa motor, na minamaximize niya yung kakayanan ng motor na yon, na alam mo sa sarili mo na responsable siya, na hindi niya tinetake risk yung ibang tao, yung buhay ng ibang tao. Kasi sa expressway, sa mga highway siya talaga nag-test ng limit ng motor niya, kung gaano kabilis. Yung parang 15 minutes yata yung ano niya, nalimutan ko, from point A to point B na 15 minutes dun sa expressway. I-comment niya sa baba kung alam niyo yung vlog na yon. And also, makikita mo sa vlog niya na talagang minamahal siya ng mga tao. Talagang humihinto siya every time na may subscriber siya. Nakita ko last time may bata pa, 'di ba, na parang hindi na pagbigyan kasi may kasamang nanay nakatingin sa kanya, hindi niya napagbigyan. Hinanap niya pa mismo, pinost niya sa Facebook page niya. Hinanap niya yung bata para mabigyan niya ng sticker. Tapos yun, nakapag-picture pa yung bata doon sa motor niya mismo, 'di ba? So parang siya yung yung approachable type na vlogger. Parang hindi ka mahihiya kahit naka Z1000 siya. Pwede mo siyang parahin para lang humingi ka ng sticker, magpa-picture ka. Puro ganun yung nakikita ko sa content niya. Easy to love na motovlogger talaga si Reed for Speed. Kaya hindi ako nagtataka kung bakit ang bilis nung pag-grow nung channel niya. Pumalo siya, halos nagta-top 1 na nga siya halos ngayon sa mga motovlogger, sa dami ng subscribers, dami ng supporters. Kasi sobrang siya approachable, relatable, gano'n, down to earth, napaka-humble. Yun yung gusto ko kay Reed for Speed. Tsaka ang na-analyze ko lang kung bakit ganun kabilis yung pag-grow ng channel niya. Ginrab niya agad yung opportunity, yung break niya.
nung na-discover siya, nung nasa hype yung paglago ng subscriber niya, nag-upload pa siya, lalo na nag-upload, parang overkill kumbaga, di ba? Yung alam mo na panalo ka na, in-upload mo pa na in-upload, parang nag-extra miles ka pa, extra punches ka pa. Sobrang nag-boom yung channel niya. Kaya salute ako kay Sir Reed for Speed, napakagaling ng strategy, as well as kita mo sa kanya na na-enjoy niya yung vlog niya. Top 3, yung pangatlo naman, punta tayo sa top 3, si Motodeck. Yan, si Katrupa Motodeck. Ayun, si Katrupa Motodeck, talaga napapanood ko na, hindi pa siya sikat. Yung mga unang videos niya pa, actually ang dami niya pang bashers nung una niyang mga videos. Kasi parang, ano siya, hindi na niya naman in-expect na mag-grow yung ganun yung channel niya. Gusto niya lang talagang magpakita sa inyo ng mga experience niya, ng mga travel adventure niya. Ginagamit niya is GoPro Hero 7. Tapos yun nga yung kinuwento niya nung last time. Meron siyang binili 360 camera na Mi yata, Xiaomi or Mi. Basta yun, panoorin niyo na lang sa channel niya. Basta ako nung pinapanood ko siya dati, ang galing ng cinematography ni Motodeck. Kasi may background na siya, nag-work siya sa videographer yata sa mga weddings. Kasi yung videographer ko na tropa ko, shout out kay Kit Milianes. Ano din siya, videographer din siya sa mga weddings, sa mga events. Kaya ang galing nila mag-deliver ng story. Ang galing nila mag-edit, ang galing nila magkumuha, mag-camera, mag-cinematography. Ang galing nila sa mga ganung bagay. May apply ni Motodeck yung dati niyang trabaho dito sa career na pinasok niya, which is yung motovlogging. Kaya kung makikita niyo talagang minsan lang mag-upload si Trupa, pero solid solid. Parang feeling mo sinasama ka niya dun sa adventure niya, feeling mo kasama ka dun sa rides niya, feeling mo ikaw yung nagda-drive o kaya angkas ka, parang kasama ka niya talaga. Ang galing niya mag-deliver ng kwento. Parang kung titignan mo sobrang simple lang, di ba? Ganun kasi yung maganda dun simple lang, hindi na overpower yung background music, hindi na overpower yung kwento, yung plot ng storya. Sobrang raw lang, parang raw lang. Makikita mo kung ano yung ginagawa niya. And kasi kaya siya nag-boom, kasi sasabihin ng iba, ba't ako ganun din naman ginagawa ko, simple lang pero hindi ako nagbo-boom. Meron siyang may X factor kasi si Motodeck na relatable siya. Talaga na panindigan niya yung tawag niya sa subscribers niya na trupa. Biruin mo, parang pag pinanood mo si Motodeck, magaan sa loob agad. Feeling mo talaga, close mo na agad siya. Feeling mo, tropa na talaga kayo. Kaya, salute ako kay Motodeck. Talagang pag nag-upload si Motodeck, solid talaga, quality. Walang tapon kahit napakahaba pa ng video niya. Panonoorin mo talaga kasi ang ganda ng quality. Ang ganda ng pagkakalahad niya ng storya. Ang ganda ng, ewan ko kung anong frame rate niya, anong quality ng video ba, naka 4K ba siya or 1080p. Basta ang ganda niya, ang ganda niya mag-vlog. Quality talaga. Yung mga una niyang vlog, nilalagyan niya pa ng subtitle kahit Tagalog. Pinaghihirapan niya. Mahirap i-edit yung mga vlogs ni Motodeck. Kaya malalaking file yun feeling ko, kaya minsan lang siya mag-upload. Kasi solid yung ganda ng quality, high quality talaga. Hindi niya kino-compromise yung quality para lang makapag daily vlogs or what. Talagang minsan lang mag-upload pero solid. Yun yung gusto ko kay Motodeck. Kaya auto-click yan pagka nag si Motodeck, kapag ka nag-upload, auto-click yan. Kasi gustong gusto ko. So yun, punta tayo sa top 2. Sa top 2 na favorite kong motovlogger, si Sir Red Sweet Potato. Yan, syempre kilala niyo si Sir Red Sweet Potato. Personally, magkakilala na kami ni Sir Red Sweet Potato. Nagkasama kami sa isang event doon sa Motorcycle City sa Cainta. Na-invite ako ni Sir Arch of 01 Moto. Shoutout kay Sir Arch. Na-invite niya ako kasi nakachat ko siya, si Sir Arch. Tapos in-invite niya ako doon kasama yung 01 Squad. Yun, doon ko na personally na-meet kasi ang nangyayari is maaga ako dumating doon sa event kasi ako yung malayo, taga South pa ako taga Laguna ako, taga Santa Rosa, Laguna ako. Tapos Cainta yung event. So maaga ako pumunta doon. Isa ako sa mga nauna na dumating doon. Ang nandun pa lang, mga fans pa lang. Tapos maaga din dumating sila Sir Red Sweet Potato tsaka si Jolo Tambiolo, yung best friend niya. Tapos syempre as a motovlogger, napapanood mo si Sir Red Sweet Potato. So ginawa ko nung time na yon, nahiya ako lumapit sa kanya kasi parang sabi ko parang ibang level na to By that time 7,000 lang yata subscribers ko or 8,000, mga 9,000 ganyan subscribers ko by that time.
So parang nahihiya ako, sino ba naman ako, di ba, para lumapit kay sa Red Sweet Potato. So nahihiya ako, nakita ko nag-vlog na sila dun sa loob ng event. Ang una ko nilapitan si Jolo Tambiolo, which is very approachable. Tapos nag-jive agad kami. Ang bilis niya lang kausap, sobrang bilis lang makagaanan ng loob. Subscribe din kayo sa kanya kay Sir Jolo Tambiolo, Tambiolo Motovlogs. Solid yan. Naging kaibigan ko agad siya dun sa event. Tapos noon, nung nakita ko nagbo-vlog sa Red Sweet Potato, lumapit lang ako dun sa may parang table nila. Nandun si Limiter, yung partner niya, si Miss Limiter, na ngayon, yun, nakakausap-usap ko pa rin silang dalawa. Talagang solid sila. Tapos yun, parang nagpa-shoutout lang ako sa vlog ko. Pa-shoutout naman, Ma'am Limiter sa sa vlog ko. Pa-shoutout yung mga netizens ko. Yun, tapos hanggang sa lumapit na si Red Sweet Potato kasi tapos na siya mag-vlog. Yun, sinama ko na rin siya, sabi ko, Sir Red, pa-shoutout naman. Tapos sabay kami kumain. Basta kasi dahil nga nauna ako, yun yung first, kaya dapat lagi kayong early bird sa mga event. Kasi talagang doon yung makikita yung opportunity na nag-aabang sa inyo. Dapat lagi kayong maaga, grab every opportunity. So yun, dun ko nakita si Sir Red Sweet Potato. Pero nagustuhan ko siya as a motovlogger before pa, bago pa siya sumikat ng husto ngayon. Bago ko pa siya nakita sa personal, bago pa ako mag-motovlog. Bakit? Kasi para sa akin, ang genius si Sir Red Sweet Potato, business-wise, napaka-genius niya. Nung mga times na nag-upload siya, di ba ang reason niya kung ba't siya nag-vlog? Kasi nagba-buy and sell siya. Kukuha siya ng motor, ilang araw lang bibitawan na niya. So sabi niya, bakit hindi natin i-document yung motor na nakuha natin? Diba? By that time, ang nagbo-boom pa lang noon na parang pinaka OG natin sa motovlogging noon, motorcycle media, si Sir Sak of Makina. May mga times na sa sobrang dami sigurong ginagawa ni Sir Sak, hindi niya nare-review lahat. Noong mga times na naghahanap or ako, bibili pa lang yata ako ng motor by that time. May mga motor na hinahanap ko sa na-review ni Sir Sak. Pero ang nagbibigay sa atin ng information sa Red Sweet Potato. By that time, konti pa lang subscribers niya, cellphone pa lang ginagamit niya. Wala pa siyang pambili ng vlogging camera, action cam, wala pa. Siya yung nagbigay sa atin. So para sa akin, genius siya business-wise. Kasi yung path na tinahak niya, tama. I-document niya yung, naging informative siya. Ganun kasi yung technique, guys. Kung kayo, hindi pa kayo kilala sa kahit anong industriya, gumawa kayo ng mga vlogs na top search. Isa-search kayo ng tao. Sobrang dami ng tao na nagmumotor, sa totoo lang. Mga motorista, sobrang dami nagmumotor. Kaya natin, yung sabi nga ni Sir Sak, di ba? Kaya nating mag-elect ng isang politician. Kaya nating magpatalo ng isang politician. Ganun kadami. Pag pinagsama-sama yung boto natin, kaya nating magpanalo ng isang politiko. Diba? Ganun kadami tayo. Kaya very wise yung ginawa ni Sir Red Sweet Potato na top search yung mga una niyang vlogs. Actually hanggang ngayon napaka-informative pa rin ng mga vlogs na ina-upload niya. From simple displacement ng mga motor hanggang ngayon na puro big bike na halos yung hinahawakan niya. Makikita mo yung progress, nakaka-inspire. Tapos may lalaman mo pa na yung ugali niya sa vlog, ganun din siya sa personal. Sobrang kwela din, mabait, easy to jive. Kung gusto niyo makita yung vlog ko, meron ako dyan. Search nyo na lang yung Sir Ned meets Red Sweet Potato. Sobrang solid. So, Sir Red, ayun, actually, piniem niya pa ako bago tong ECQ. Parang magkakaroon sana kami ng ng event or something. Parang ino-offeran niya ako ng sponsorship sa, siguro sineshare niya lang yung blessings niya. So maraming salamat doon, and also kay Ma'am Limiter, Ma'am Emma, yon. Maraming salamat din po. Laging nangangamusta, lagi pa niya nila-like mga Facebook post ko. Ano pa rin, talagang very down to earth pa rin sila. Makikita mo na akala ko noon parang ilag ako sa ikon, dami ng subscribers nito, baka alam mo yon, hindi ka napansinin. Pero hindi, sobrang pa rin sila, parang normal na tao, very humble, very relatable pa rin. Easy to approachable pa rin. Easy to work with, kumbaga. Ayun, si Sir Red Sweet Potato, isa sa mga pinagkakatiwalaan nating motovloggers na yan automatic na yan basta sa Red Sweet Potato dapat nakasubscribe ka dyan kung ayaw mo mahuli sa mga motor. Napaka-informative niya. Noong una na nag-upload siya, aminado ako, talagang parang nagdududa ako kung professional ba yung approach niya o kuwela. Nagdududa ako noong una, pero makikita mo talaga
relatable. Filipino yung taste niya, yung flavor ng mga reviews niya. Kung ano yung gusto makita ng isang Pinoy sa isang motor, nandun sa mga vlogs, sa mga reviews ni sa Red Sweet Potato. So, shoutout sa Red Sweet Potato. Sana magkita na ulit tayo after ng ECQ. And yun, let's go to number 1. Yung pinaka-favorite ko na moto vlogger or moto media, si Sir Sack of Makina. Yun. Sino ba namang makakalimot? Para sa akin, Sir Sack ang OG talaga pagdating sa mga motorcycle stuff, motorcycle review. Pag sinabing Sir Sack, yan lang pinagkakatiwalaan ko talaga sa detalye, sa specs, yung overall quality ng motor. Talaga na kay Sir Sack. Actually, siya yung naging inspiration ko sa mga unang uploads ko, sa mga unang vlogs ko. Kaya nung una parang parang nagtataka yung mga tao, parang nababash ako. Kasi yung mga una kong motorcycle review, hindi ko naman na-expect na magbo-boom ako eh. Actually, siya yung basis ko, si Sir Sack. Kaya totoo yun kung sinasabi nila, huwag kang manggagaya. Parang binabash nila ako dati, gaya-gaya ka lang, ganyan. Ginagaya mo si Sir Sack. Actually, kasi nagko-call center ako. So no, by that time, may accent pa talaga yung pag-i-English ko. Tapos parang nagsusulat lang ako ng mga intro. Ginawa ko lang, pinagbasihan ko lang kung paano ko napapanood si Sir Sack mag-review. By that time. Pinagmasdan ko lang. Tapos sabi ko, ganito yung gusto kong review. Tapos nag-add lang ako ng extra details bilang isang simpleng tao na gusto kong makita sa mga motor. Inad ko lang doon, inad ko ng inad. Tapos nag-boom siya. Talagang sobrang dami nung unang motorcycle review ko, unang motorcycle comparison video ko. Doon ako na-monetize, doon nag-boom yung channel ko. Tapos as time goes by, iniba ko na yung approach ko. Nilagyan ko na ng sarili kong flavor na kumbaga na-distinguish ko na yung identity ko sa motovlogging. Kung paano ko gustong approach, paano yung approach na gusto ko pagdating sa pagre-review. Nakuha ko na wala akong pinagbabasihan. Kumbaga may naging inspiration ako noon, pero ngayon makikita nyo I work hard na maihiwalay ko yung sarili ko dun sa mga big na motovloggers na nagre-review din ng motor. Kumbaga nag-work hard ako para ma-separate ko yung sarili ko na hindi lagi ako naiko-compare dun sa mga motovloggers na nauna, na sikat na. Kasi nakarinig lang sila nag-i-English, sabi, ginagaya mo pa pati boses ni Sir Sack. Nung una to. Actually guys, sabi ko nagko-call center ako noon, hindi ko sinasadya na nagulat din ako nung nagko-comment yung mga tao na parang magka-boses kayo ni Sir Sack dun sa mga English part nung vlogs ko. Nagulat din ako kasi nagko-comment na gano'n yung mga tao. Parang ako flattered ako, sabi ko grabe, ibang level na yun, pero kino-compare nila ako doon. Ibig sabihin, quality talaga yung mga nai-upload ko by that time. Pero ang ginawa ko is dinevelop ko yung sarili kong flavor. Pero yun nga, quality over quantity kay Sir Sack ako. Kahit sabihin natin ngayon, ang dami ng motovloggers na umusad na nalagpasan na yung dami ng subscribers ng Makina by Sir Sack. Siya pa rin yung talagang trusted ko pagdating sa mga motorcycle stuff. Very professional yung approach niya. Kumbaga, siya yung gustong-gusto kong makakollab balang araw na feeling ko ang dami kong matututunan sa kanya. At the same time, alam mo sa sarili mo pag nanonood ka ng video ni Sir Sack na alam niya yung sinasabi niya, pinag-isipan, nag-research, talaga nakausap niya kung sino man yung manufacturer noon, kung sino man yung in charge, nakausap niya yung man in charge. Ayaw niya magkamali as much as possible. Halos talagang perfect yung mga nailalabas niya na video. So yun yung si Sir Sack yung number 1 para sa akin na motovlogger or motorcycle media. Yun, talagang OG na siya, original gangsta na siya pagdating sa pagre-review ng motor. So yun yung personal take ko. Actually yung mga motovloggers na yun personally pinapanood ko, pero yung mga content ko hindi ako nag-i-stick lang sa Pilipinas. Most likely talaga nanonood ako ng lahat ng motovlogs maging sa ibang bansa. Ang dami ko din pinapanood ng foreign motovloggers. To give you some of the names, si Mask Chris, si Dan Fireman, Fortnine, si Yami Nob. Ang dami, basta madami pa. Nakalimutan ko na yung pangalan ng iba, pero sa kanila ako talaga nakuha ng inspiration sa mga vlogs ko para, alam niyo yun, maibigay ko sa inyo yung all the information that you might need as a motovlogger. So yun lang, kung ako nagustuhan nyo rin as a motovlogger, give this video a thumbs up.
like niyo yung Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at Ned Adriano. So raw vlog lang to, pasensya na kayo, tuloy-tuloy lang ako nagsasalita. Kayo, sino yung favorite nyo na motovlogger? Please comment down below kung sino yung mga hindi ko nabanggit dito na pinapanood niyo na gustong gusto nyo rin. So yun, gusto ko rin malaman, ako, nagustuhan nyo rin ba ako as a motovlogger? Nag-uumpisa pa lang yung career ko, but I know one day makakarating din tayo doon. And sana na-inspire ko kayo. See you on the next vlog. Next vlog, tuturo ko kung paano mamili ng motor. O kaya at ituturo ko din kung paano mag-motovlog. Alin sa dalawa yung gusto nyong mauna? Comment down below. Paano mamili ng motor o paano mag-motovlog? Yun yung dalawang topic na sunod nating i-upload. Bukas birthday ko, di ko lang makapag-upload ako. Pero yung birthday gift nyo sa akin, like nyo lang yung Facebook page ko, Ned Adriano Vlogs. Follow me on Instagram at Ned Adriano. Malaking bagay na yun. And see you on the next vlog. Thank you so much for listening to my vlog. Kita-kits ulit tayo next vlog. Peace. Keep it cool, ride safe always. Ingat ang lahat. Pala kay Ralph Lapita at kay Jojo Lozada, taga Santa Rosa, Laguna. Nanonood sila lagi ng vlogs ko. So mga gusto magpa-shoutout, comment lang kayo sa baba. Shoutout ko kayo sa next vlog. Ride safe sa lahat. Peace!